Pagkatapos na nalangin ni Samuel ay agad itong tumakbo papalabas ng simbahan na hawak-hawak pa rin niya yung Bible na iniwan ni Mike sa kanya. Bago ito sumakay ng kanyang sasakyan ay binasa niya yung text ni Paeng na nasa bahay na nila ang anak niya, sabay pinaalalahanan ng kaibigan niya na mag-iingat siya sa kanyang pag-uwi, sabay buklat sa papel na pinagsulatan niya ng seed praise, pero nagulat siya nang may tumutok sa kanya ng baril kaya agad niyang tinago yung papel. Nakipag-agawan pa si Samuel ng baril kaya nakuha niya ito, pero biglang may umatake sa likod niya at bigla siyang inatake ng mga tauhan ni Jacob kaya hindi na niya nakayanan pa dahil madami sila. Agad kinuha ng lalaki yung papel sa Bible dahil ang alam niya ay andoon yung seed praise. Pinakita ni Samuel yung papel na hawak niya, sabay pinasok niya sa bunganga niya para hindi nila makuha at nginuya-nguya niya ito hanggang nakaya na niyang lunukin, kaya mas nagalit yung tao ni Jacob kaya binugbog siya, pero pinakita ni Samuel yung bunganga niya para makita nilang nalunok na niya yung papel, kaya mas binugbog pa siya, sabay nilagyan ng talukbong at sinakay sa van. Balisa na si Paeng dahil wala pa si Samuel, lalo't wala pang itong reply sa mga text niya at hindi niya sinasagot yung mga tawag niya na ang huling text niya ay tatawag ito para makibalita, pero wala na siyang maantay na tawag mula kay Samuel. Sinubukang tawagan ni Mael pero hindi din niya makontak ang kaibigan nila, kaya sinaad ni Paeng na baka napano na si Samuel dahil hindi ugali ng kaibigan nilang hindi magparamdam lalo na sa mga ganong sitwasyon. Habang nasa kwarto na si King para magpahinga, pagkadating niya sa bahay nila ay pinuntahan ni Arisa. Humingi ng tawad ang dalaga, sabay hinawakan niya yung kamay ni King, pero agad itong umusog sa higaan niya na sadyang umiwas ang bata, kaya mas lalong humagulgol si Arisa at paulit-ulit na humingi ng sorry sa kanyang pamangkin. Habang nagpapatuyo naman ang buhok si Agnes ay nagulat siya dahil masayang sumasayaw si Johnny sa harap niya pagkatapos nitong maligo. Mayabang na pinagsabihan ni Johnny si Agnes na siya ang nakaligtas sa anak ng lalaki niya, sabay tinanong niya kung sino sa kanila ni Samuel ang mas malakas. Hindi naman mawala sa isip ni Agnes kung papaano niya niligtas si King at kung papaano ito napunta sa asawa niya na hindi din niya pwedeng aminin kay Johnny. Giniit ni Johnny na nakakapagtaka talaga yung pamilya ni Samuel dahil kung saan may trouble ay andoon sila, kaya naiintindihan niya siguro kung bakit lagi niyang pinagsasabihan na layuan niya si Samuel, na agad namang sinabihan ni Agnes na magkatrabaho lang sila. Pinagmasdan pa ni Johnny yung sarili niyang walang damit sa salamin, sabay sinabihan niya ang sarili niya na ang kisig-kisig niya. Habang walang kaalam-alam si Atty. Leia na ang daddy niya na si General Diego ay leader nila Roldan at Jacob at siya ang taong nasa posisyon na sumusuporta sa mga scamming at mga iligal na gawain katulad ng kinasasangkutan ng Oriental Ridge Estate. Hangang-hanga si Atty. Leia sa kanyang daddy dahil bilib ito sa mga mabuting ginagawa niya, pero sa likod ng mga tagumpay at likod ng mga accomplishment ng kanyang daddy ay may lihim itong tinatago na walang kaalam-alam si Leia na ang taong hinahangaan niya ay puno pala ng kasamaan ang kanyang totoong pagkatao. Si Atty. Leia ang nilapitan ni Enzo para tumulong sa mga biktima ng Yayaman Tayo scam, kung saan binubunton lahat kay Mike at ngayon ay nagdurusa maging sila Samuel at ang kanyang pamilya dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.